mga kabonsai army, andito po tayo sa ilog kasama aking dalawang pinsan. Yan. Manguhuli po sila ng isda. At ako ay sesegway mag-hunting. Good morning mga Yeah. kabonsai. Yan. Nangingisda kami habang yung pinsang kong si Jason ay mga hunting ng ng kanyang makukursunodahang bonsai dyan sa gilid-gilid. Ayos. Lulusog na sila. Ako, napakalamig. Oh! Po, nandun na po sila. At ako ay nandito na sa aking target. Yan po. Ang basura. Iwasan na po natin magtapon sa ilog ng mga basura natin. Ang daming basura. Yung unang target. Yan, nakita na. Baluktot. Yan. Oh, ang daming basura talaga. Yan. Yan, first target. Yan po, nakuha na natin ang materyales. Saglit lang, nakuha agad. Exposed roots. Kalyos. Pang literati. Literati, baluktot. Pero hindi po yan ang kukunin natin. Ayun. Yan po ang target natin. Baluktot. Po.
Dahil taglamig ngayon, medyo inabot na ng taglamig, matagal na ito mag-shoots. Ang kagandahan, hindi siya magda-dry out. Matagal lang ito mag-shoot. December, January, mga February na siguro to. Sakto. Okay. Okay na. Natin. Para sigurado. Recap ulit. Ang gusto ng kalyos, parang nakiraan lang ang tubig. Ayaw niya nang nabababad sa tubig. Gusto niya ng laging basa pero hindi babad. Hindi na iimbak ang tubig. Ayan, pag diniligan nyo, hintayin yung pumuti bago nyo tigilan. Yan o, yung tumutulo. Pag maputi na, ibig sabihin yung putik wala na. Saka nyo lang tigilan ang pagdidilig. Kasi pag may putik, may posibilidad na ikabulok ng katawan yun pag kumapit dito. Kaya hindi mainam yung maputik. May lupa. Ayan, pumuputi na. Ayan, hindi na ang tubig mabilis bumaba. Ayos. Pag sa kalyos, pwede namang i-ICU, semi-ICU o lilim lang. Pero ang tekniko dito, nasa magitan. Ang tawag ko dito, semi-ICU. Yan. Nakasuklob lang ang plastic. Pero kung wala kang plastic na malaki, ililim na lang. Tawag ko dito semi-ICU. Kasi ang ICU talaga, yung buong paso niya ipapasok dito sa loob ng plastic. Eto hindi. Para hindi maselan. Yan. Yung moisture hindi agad makakawala, pero may hangin mula sa labas na nakakapasok para hindi magmaselan yan pag mahaba na ang shoots. Yan. Yan, nakahingi ng plastic sa mga mag-iisda sa palengke.
gantong style, hindi mahirap. Kasi pag ICU, hindi basta-basta tinatanggal ang plastic. Pag ganito, madaling mag-adjust yung halaman sa environment sa labas. Sumabit sa dulo. Yan. Yan, ayos na. Mga kabonsay army, isa nga po pala, kung ano yung may napansin kayo o nagustuhan kayo, pa-leave the comment na rin po sa ating comment section sa ating YouTube channel. Para maging ano naman po, kung may pagkukulang, may hindi naintindihan, ano po natin, pa-follow up question o follow up answer pala. Ayun po, pa-comment na rin po. Okay mga kabonsay army, maraming salamat nga pala doon sa mga nagsusubscribe. Ang dami. Biglang dami nito mga nakarang araw. At marami tayong mga interesado. Kaya sana po sa mga nakakapanood na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, subscribe, and hit the notification bell po para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko. At sana po ay sabay-sabay tayong matuto sa larangan ng bonsai. Marami pong salamat. Yan, tanim na natin. Saka make sure din na hindi, okay lang din naman may butas kung sakali may butas yung plastic. Ang importante lang yung moisture hindi agad lalabas. Tapos hindi nahahanginan ng mainit na hangin. Hindi mabilis matutuyo ang materialis. Hingan. Yan. Ayan po mga kabonsai army. Sana may na-share din ako sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng kalyos. Paano alagaan, paano tanim. Biking, may samang hunting. Pag may pagkakataon mag-hunting, kasama na sa pagbabiking. Parang buhay natin yan. Minsan, pag may pagkakataon tayong tumulong sa kapwa natin, tumulong na tayo. Ngayon na, agad, kung nakikita na natin. Huwag na natin pagsabukas pa. Baka ngayon na nila yun kailangan. Kaya mga kabonsai army, God bless sa ating lahat. Stay safe. Adios. Salute. Adios ulit.